Good day sa inyo mga kautoy. So ngayon, continuation tayo ng ating ginagawa kahapon. So ayan, ito yung natapos natin kahapon na stopper. Tawag dito, bracket para dito, frame. Ulit tayo mahulog or ano natin, guard. Or dito. Basta dito yon. Hindi ko na alam yung pangalan, basta yun. So continuation tayo. Hindi ko na napakita kung paano ko ginawa to. So, ang ginawa ko, kumuha lang ako ng ah, kumuha ako dito ng sukat ng tube para ma-bend ko lang. Binend ko lang siya sa wineld. Para dugtong pa rin siya. Bali, ang wineld ko lang yung pinatan. Pero dugtong pa rin siya. So, nasukat ko na rin sukatan ko na rin kung babawasan ko ba o hindi yung height niya dito. Okay na siya. So magbabawas tayo ngayon muna dito ng 2 inch magkabilaan. And then after nun, weld natin to. Then after nun, lalagay na natin dito. Sukatan natin yung kabilang side. Sa dito at saka doon sa kabilang side. Para malagyan din natin ng ganito. Yan mga kautoy. So, let's continue na. At ito na nga mga kautoy, na-welding na natin yung mga ginawa nating bakal pang support sa gilid ng ating loft bed para hindi tayo mahulog kapag tayo natutulog. Hindi ko na nga pala na-videoan yung pagkabit ko dahil wala naman tayong cameraman. Nahirapan din kasi ako dahil kulang-kulang ang tools na ating gamit. Kung napansin nyo nga ang pangtiltil natin ng na-welding na bakal ay kutsara sa semento. Pag DIY talaga lahat magagawan mo ng paraan. Tinalian ko na nga lang din yung bakal para kahit papano ay maikabit natin. Kaso ang hirap pa din. Kaya ang ginawa ko ay nanghiram na lang muna tayo ng siklam para kahit tayo lang mag-isa ay magawan pa din natin ang ating project. Shout out nga pala sa ating kaibigan at boss amo na si Boss Rod o kilala bilang Motodog. Siya nga pala mga kautoy, medyo nahirapan tayo sa pag-welding lalo na sa part parang patayo ang bakal. Iba pala diskarte dito at iba din ang welding rod na magandang gamitin dito. Kaya paulit-ulit na lang nating pinasadahan ng welding. Kahit na nahirapan tayo ay nagawan pa din natin ang paraan. Kailangan talaga matyaga ka din sa ganitong larangan para magawa mo ng maayos at maganda ang kakalabasan. Ilang ulit ko nga din sinubukan kung matibay ba ang gawa natin. Panay alog ako at hindi pa nakontento sumasabit na talaga ako. Ito kasi magsasalba sa akin at para safe na safe ang kautoy nyo. Sa mga oras nga na ito ay ginamitan na natin ng grinder para maalis na yung mga hindi kailangan at maging malinis. $2,000 later. At ito na mga kautoy, tingnan nyo na kabit na natin yung mga frames natin. Sorry. Ito. Yun. Tapos ito. Sa likod ko. Yan. O, diba? Nakabit na natin. So, ang susunod natin ngayon na gagawin ay mag-ano na tayo mga kautoy. Magkakabit na tayo nito plywood. So, bago yon, itura muna natin yung lalapatan para at least kahit pa paano hindi siya kalawangin. So, yun mga kautoy. Paint time na. Paint time na. Yun. Yun lang. Ito na nga pala yung napinturahan natin mga kautoy. Pagpapatungan ng plywood. Hindi ko na nabidyo ng pagpintura. Nagmamadali na kasi ako dito dahil magsusundo pa tayo kay Mrs. Maraming salamat nga pala sa mga tumapos ng ating part 2. Abangan po ninyo at may part 3 pa tayo. Bye-bye!